grupo na sila na po yung maggrupong ito. Mahigit ng 50 taon na nagpapahirap sa ating bayan itong grupong ito. Sila yung dahilan kung bakit napakarami nating mga kababayan ang naghihirap. Lalong-lalo na sa kanayunan. Dito sa Northern Luzon, sa Central Luzon, sa Southern Tagalog, sa Bicol Region, sa Eastern Visayas, sa Western Visayas, pati na rin dyan sa Central Visayas, dyan sa Bohol, hanggang doon sa Mindanao. Lahat yan ay talaga pong nabiktima nitong teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Inaamin nila na sila ay mga CPP, NPA, NDF. Bakit walang aksyon ang ating pamahalaan? Meron tayong binabanggit sa ating rules of court, yung rules on evidence, na admission. Inaamin na nila na sila ay membro nitong teroristang grupong CPP, NDF, NPA. Bakit walang galaw ang ating mga kapulisan, ang ating militar? Libo na ang namatay ng mga sundalo natin at mga pulis at mga mamamayang inosenteng Pilipino na namatay dahil dito sa kagagawan ng grupong ito. At itong grupong ito ay sinusuportahan naman nitong tinatawag na political fronts, mga organisasyon na karamihan sa kanila ngayon ay ang ingay-ingay sa Kongreso ng Pilipinas. At karamihan din sa kanila ay tumatakbo pang mga senador din. Ito yung grupo ng mga terorista na nagkukunwari silang makabayan, na nagkukunwari sila raw ay kakampi ng mga maralita. At good morning, good afternoon, good evening. Kung ano man po yung oras na sa inyong lugar ngayon, binabati ko po kayo. Napilitan po ulit tayong mag-live ngayong umagang-umaga, alas 7 na ng umaga dito sa Pilipinas. Dahil itong mga naglabasang mga balita. At nakakagulat itong nakita nating isang video nitong nakaraang araw na yung mga komunistang rebuilding NPA at saka NDF na terorista, sabihin natin, hindi ito mga rebelde kasi binansagan na yung terorista ng ating pamahalaan at binansagan ding terorista yan ng Amerika, ay lantarang nagmamarcha sa kalsada dito sa may Quezon City patungo dyan sa University of the Philippines. At isinisigaw nila yung kanilang teroristang grupo. Hindi ba iyan ay tahasang pag-amin na yung mga nandoon na nagmarcha ay talagang kasama sila sa teroristang grupo? Bakit hindi po sila hinuli ng gobyerno, ng pamahalaan, at hinayaan na lamang nila na magpahayag ng kanilang mga teroristang mga salita, pananalita? Alam naman natin na ang grupong ito, mahigit ng 50 taon na nagpapahirap sa ating bayan itong grupong ito. Sila yung dahilan kung bakit napakarami nating mga kababayan ang naghihirap. Lalong-lalo na sa kanayunan. Dito sa Northern Luzon, sa Central Luzon, sa Southern Tagalog, sa Bicol Region, sa Eastern Visayas, sa Western Visayas, pati na rin dyan sa Central Visayas, dyan sa Bohol, hanggang doon sa Mindanao. Lahat yan ay talaga pong nabiktima nitong teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Bakit sila ngayon ay lantaran na nagmamarcha sa kalye dito mismo sa lungsod ng Metro Manila, kung saan nandito ang sentro ng pamahalaan? So itong mga kalaban ng ating pamahalaan, kalaban ng kapayapaan, kalaban ng kasarinlan, ay naririto na sila sa lungsod. Tingnan po ninyo yung mga video na nakapublish po ngayon sa mga social media. Ito ba yung klase ng pamahalaan na gusto natin, na pinapayagan na itong teroristang grupo
na sila na po yung maghari at mamamahala sa direksyon ng ating gobyerno. At ang kanilang isinisigaw, inaamin nila na sila ay mga CPP, NPA, NDF. Bakit walang aksyon ang ating pamahalaan? Meron tayong binabanggit sa ating rules of court, yung rules on evidence, na admission. Inaamin na nila na sila ay membro nitong teroristang grupong CPP, NDF, NPA. Bakit walang galaw ang ating mga kapulisan, ang ating militar? Samantalang kasalukuyan nagkakaroon ng bakbakan daw dyan sa Mindanao, sa area ng Bukidnon, at saka ilang party po dyan sa Davao, na ang kalaban pa rin ay itong mga teroristang ito. Kung inyong maalala, di ba may bumagsak tayong eroplano ng Philippine Air Force? Namatay yung 2 piloto nung nakaraang buwan. At binabanggit ng dahilan ng pagbagsak ng eroplanong yan ay dahil kasama sila sa operation na ginaganap sa may Bukidnon at tinutugis itong mga teroristang armadong CPP, NDF, NPA. Bakit ngayon dito sa mismong Kamaynilaan nandiyan na nakita natin itong mga grupong ito na nagmamarcha sa may Quezon City, dyan sa Quezon City Memorial Circle patungo sa University of the Philippines, at tangan-tangan po nila yung kanilang mga placards at sinisigaw nila na sila yung CPP, NPA, NDF, at siniselebrate nila yung kanilang anibersaryo. Ganito na ba yung sitwasyon natin? Sabi nga ng isang napakahusay na retired general sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines, si General Parlade, na nakasama ko yan nung siya ay bata-bata pa pong opisyal. Bali, tinyente pa lamang siya nung nakasama ko yan, si General Parlade. Sabi niya sa kanyang pahayag, huwag nating kalilimutan mga kababayan na ang ating pangunahing kalaban po dito ay itong grupo ng teroristang CPP, NPA, NDF, na sila ang libo-libo na ang namatay na mga sundalo natin at mga pulis at mga mamamayang inosenteng Pilipino na namatay dahil dito sa kagagawan ng grupong ito. At itong grupong ito ay sinusuportahan naman nitong tinatawag na political fronts, mga organisasyon na karamihan sa kanila ngayon ay ang ingay-ingay sa Kongreso ng Pilipinas. At karamihan din sa kanila ay tumatakbo pang mga senador din. Ito yung grupo ng mga terorista na nagkukunwari silang makabayan, na nagkukunwari sila raw ay kakampi ng mga maralita. At nagtataka ako kung bakit itong pambansang universidad natin, itong University of the Philippines, ay tahasang pinapayagan itong grupong ito na magmarcha po dyan sa loob po ng university campus. Alam po ninyo, 3 anak ko po ay nag-aral po dyan sa University of the Philippines. At awa ng Diyos, nakatapos sila ng maayos. Yung 2 ay abogada na. Yung panganay ay siya ngayon ang kasalukuyang Vice Governor ng probinsya ng Pangasinan. Kung hindi po namin sila tinutukan at hinayaan namin silang sumali kung ano-anong mga organisasyon po dyan sa University of the Philippines, malamang po ay na-recruit din po sila nitong CPP, NPA. Kaya ingat na ingat po ako sa aking mga anak nung panahon na sila nag-aaral sa University of the Philippines. Kaming mag-asawa ay talaga na pong tinutukan namin po itong aming mga anak. Kasi alam namin na napasukan na itong University of the Philippines at iyan ang naging sentro ng pagre-recruit ng mga mahuhusay na mga kabataang Pilipino na nalason ang kanilang kaisipan dito sa ideolohiya ng mga terorista, na ideolohiya na nagnanais na pabagsakin ang pamahalaan, at sila ngayon ang magtatag ng isang diktadoryang gobyerno na binabanggit sila raw ang tunay na nagre-represent ng mga mahihirap. Hindi po.
Kaya masyadong mahirap pa rin ang buhay dito sa Eastern Visayas, sa Cordillera, at ganyan din sa ilang probinsya sa Bicol Region at mga ibang probinsya po sa Mindanao, dahil meron pa pong ilang-ilang naiiwanang mga armadong grupo na sila ay nananakot sa mga local officials, sa mga negosyante dyan sa mga lugar. Hinuhut-hutan nila ng pera para po magkaroon sila ng pambili ng mga armas. At ngayong eleksyon na ito, ganun na naman ang impormasyon sa atin. Nire-report po sa atin ng mga karamihang mga kandidato sa lokal, diyan sa may area na mayroong mga armadong mga teroristang CPP, NPA, NDF na nanghihingi sila ng tinatawag nilang revolutionary tax. Anong revolutionary tax yan? At pinapayagan natin ngayon itong mga grupong ito na naglipana na sa Metro Manila. Bumalik na ba tayo muli doon sa panahon na itong mga armadong mga teroristang ito ay papatay ng mga inosenteng sibilyan at mga pulis, lantaran? Yan ang crimes against humanity, yung ginagawa ng mga yan. Kaya ako ay nababahala dito sa sitwasyon natin ngayon ng seguridad dito sa bansa. Marami ang nagsasabi, ito namang ating departamento ng tanggulan o Department of National Defense at saka Armed Forces, lagi na lang binabanggit na kalaban dyan ay Communist China. Communist China. Ay ang kalaban, hindi Communist China, Communist Party of the Philippines na nandito na. Andito yung kanilang mga armadong mga terorista na handang pumatay ng ating mga sundalo at mga pulis. Iyan po yung ating pagtuunan. At tapos pinapayagan natin, nagmarcha-marcha sila dyan sa Quezon City, dyan sa Quezon Memorial Circle. Nagmarcha sila hanggang patungo doon sa University of the Philippines. Sinasabi natin pinakamagaling na universidad. At makikita naman natin kung paano ang pananalita nitong mga grupong itong kumakandidato ngayon sa pagkasenador o kaya mga party lists. Kung paano ang mabinibitawan po nilang salita. Kung alin po yung sinusuportahan ng masang Pilipino na mga kandidato tulad po ng grupo nating Team Duterte, Team PDP Laban. Tayo ang binibira ng mga ito. Tayo ang kanilang inaatake. May sabwatan na po itong administrasyon at saka itong grupo ng CPP, NPA, NDF na terorista. Nakita na natin yan sa impeachment ni BP Sara at doon sa mga pagdinig na naganap sa Senado at saka sa Kongreso kung papaano nila pasamain ang pamilyang Duterte. Diyan po sa hearing sa Quadcom, hearing sa Senado, at lahat ng kanilang mabinibitawang salita sa lahat ng pinupuntahan po nilang mga pagtitipon. Itong mga political fronts po nila, itong mga iba't ibang mga party list na kanilang binuo at kanilang sinusuportahan, na sila rin ang nagbibigay ng malaking pondo dito sa mga teroristang CPP, NPA, NDF. Kinukundi na po natin yan. Kaya po nung panahon ni Tatay Digong ay inumpisan ang mapayapang pakikipag-usap sa mga grupong ito. 2016 hanggang 2018. Ilan pa po sa kanila ay binigyan ng pagkakataong manilbihan sa pamahalaan. Naging membro po sila ng kabinete, hinawakan po nila yung Department of Agrarian Reform, hinawakan nila yung Department of Social Welfare and Development, hinawakan nila yung National Anti-Poverty Commission dahil sa pangako na sila ay tutulong sa pamahalaan ng isang mapayapa at pagsuko nitong mga CPP, NPA, NDF na mga armado. Pagkaraan ng 2 taon lalong lumakas sila kasi ginagamit nila yung gobyerno, yung Agrarian Reform, DSWD at saka National Anti-Poverty Commission, at lalong lumalakas yung recruitment nila ng mga kabataan sa mga universidad. Kaya nagalit si Tatay Digong. Pinagtatanggal itong mga ito sa kabinete
at tinigil na rin yung pag-uusap ng kapayapaan sa mga pinuno nilang nandiyan po rin sa the Netherlands. Alam ko po yan kasi naging cabinet member po ako ni Tatay Digong at aktibo po ako dito sa usapan tungkol po dyan sa NTF LCAC, National Task Force Ending Local Communist Armed Conflict, na pinamumunuan noon ni National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon. At 4 na region po yung aking tinututukan dito sa usapin na pagkawala ng communist armed conflict sa mga lokal na pamahalaan. Kaya itinigil po yan, yung pag-uusap doon sa national peace process na yan. Sabi ni Tatay Digong, wala, lukuhan na itong ginagawa nitong grupong ito. Kaya tinanggal po niya lahat itong mga members ng cabinet at mga opisyal ng pamahalaan noon na identified sa grupong ito. At dyan na nag-umpisa na yung galit ng mga ito kay Tatay Digong, kung ano-ano ng mga istorya, invento na propaganda na lahat po ay kasinungalingan laban sa Duterte administration, na hanggang ngayon ay yan pa rin ang kanilang sinasabi. Yan na lang, sinasakyan nila yung sinasabing extrajudicial killing. Sila yung maingay na maingay. At ang nakasasama ng loob, itong pamahalaan ngayon, itong administrasyon ngayon, ay kakampi na sila dahil lamang sa politika. Dahil nga sa tingin nila si Tatay Digong at saka si BP Sara ay sila ang pinakamalaking tinik pa rin sa kanilang mga agenda, yung kanilang ambisyon, yung kanilang kagustuhang manatili sa pwesto. Ay itong mga nasa pamahalaan ngayon na humahawak ng matataas na pwesto ay sige na, magtanggo-tanggo at magtsatsa-tsatsa na tayo dito sa mga komunista, kahit na sila ay mga terorista. Yan ang maliwanag na sitwasyon ngayon ng ating seguridad. Kaya ako'y nababahala, kaya minabuti ko na bago po ako mag-umpisa sa aking pangangampanya ngayong umaga, ay gusto kong ipaliwanag at iparating po sa inyo itong sitwasyon dito sa seguridad ng ating bansa. Hindi lamang po kahirapan, korupsyon, droga, kriminalidad ang kinababahala po natin ngayon, mga minamahal na kababayan. Nababahala po tayo dito sa mismong national security natin. At ang pinakamalaking tinik at pinakamalaking balakid nito ay itong mga teroristang CPP, NPA, NDF. Sabi sa akin ng aking mga security at mga kaibigan, huwag kang masyadong magsalita tungkol dyan. Baka targetin ka nila at ikaw ay yariin nila. Sabi ko, sino ang magsasalita nito? Sino ang magsasabi? Kung lahat tayo ay natatakot na magsabi ng katotohanan at ipaliwanag sa ating mamamayan, ay wala tayong karapatan na sabihin natin gusto natin ang isang malaya, gusto natin ang isang mapayapa, at gusto natin ang isang maunlad na Pilipinas. Dahil itong mga teroristang itong CPP, NPA, NDF na ito, sila ang nagpapahirap sa ating buhay, lalong-lalo na po dyan sa mga kanayunang nabanggit kong mga lugar. Hanggat nandiyan ang mga yan, may mga armadong mga tao na sila ay mga terorista, walang papasok na negosyante po dyan sa mga lugar na yan. Walang papasok na investor po dyan para magkaroon ng mga trabaho ang ating mamamayang Pilipino. Dyan sa Bicol area, dito sa Eastern Visayas, kahit na po dyan sa Central Visayas, kahit na po dito rin sa Cordillera at Cagayan area, hanggat merong mga armado po dyan sa mga liblib na mga bayan na hindi na protektahan ng ating kapulisan at ng ating militar, ay wala pong magiging pagbabago ng buhay ng ating mga kababayan. Kaya ako'y dismayado dito sa nakita ko't napanood kong video nitong mga teroristang nagmamarcha, CPP, NPA, NDF dito sa Kamaynilaan, na pinapayagan ng ating gobyerno ng pamahalaan. Ano ito? Sasabihin natin, freedom of expression, peaceful assembly. Bakit itong ating mga vloggers, itong ating mga social media creative thinkers, itong content creators na nasa social media,
na nagpapaywatig ng kanilang saloobin, ng kanilang damdamin, ng kanilang kaisipan, na tinutulig sa nila yung katiwalian ng pamahalaan, ay sila ngayon ang tinatarget ng pamahalaan. Hindi naman po kalaban itong mga vloggers, itong mga content creators, itong mga social media practitioners. Hindi po sila ang kalaban. Bakit po natin silang pupuntiryan? Ang kalaban ng pamahalaan ay ang CPP, NPA, NDF na lantaran, tahasan, aktibo nang nandito sa Metro Manila at nagmamarcha-marcha pa. Kasama yung kanilang mga nakakatakot na mga bandera, mga banners na pinapangalandakan nila sa atin. Yan po yung sitwasyon natin, mga kababayan, tungkol po dito sa kahirapan at seguridad ng ating bansa. Alalahanin po ninyo, itong mga grupong ito, sila rin ang pinakamaingay sa lahat ng mga grupo na tumutulig sa kay Tatay Digong. At sila rin ang pinipick up ng mainstream media. Di ba tayo, matutuwa ba tayo dito sa sitwasyon natin ngayon, kalagayan natin dito sa bayan nating mahal na Pilipinas? Na ang administrasyong ito na namamahala sa ngayon ay may sabwatan sa teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF. Kaya ako lang po siguro yung kandidato ngayong senador na aktibo at napaka-ingay ko tungkol dyan sa issue na yan. Kailangan ko pong gawin ito, mga kababayan. Ayoko pong mapariwara ang ating mga kabataan. Ayoko pong yung ating mga magulang na umaasa na sana yung kanilang mga anak na nag-aaral po sa University of the Philippines, sa Polytechnic University of the Philippines, sa iba't ibang mga universidad dito sa Metro Manila, pribado man yan o publiko, o sa ibang mga campuses sa buong Pilipinas, lalong-lalo na rin po dyan sa Central Visayas area o kaya dyan po sa Western Visayas area. Aktibo po yung recruitment nitong grupong CPP, NPA, NDF sa mga kabataang Pilipino na nag-aaral, lalong-lalo na po sa lahat ng mga University of the Philippines campuses sa buong Pilipinas. Alam natin po yon. Dahil andi dyan yung grupo ng kabataan, yung party list na yan, na isa po yan sa kanilang political front. At sila yung tahasan talagang sa ngayon, dahil ang tingin nila ay ang Duterte, ang pinakamalaking balakid sa kanilang plano, ay yun ang kanilang tinutuligsa at pinapasama sa paningin ng mamamayang Pilipino. Nakikipagsabwatan naman itong pamahalaan sa kanila. At ang sabwatan niyan, alam nyo na, may kasamang malalaking mga ayuda rin yung mga yan. Kung ang ayuda ng isang congressman ay umaabot ng magkano? 180 million or 250 million. Ganon din ang pera na nasa kamay nitong mga kongresista na kakampi nitong CPP, NPA, NDF o kasama nila. Kaya iyan po yung sitwasyon nating iisipin. Sa halalang ito, nakasalalay lahat ang ating kinabukasan. Kung mananaig itong mga grupong ito, ay walang mangyayari na sa Pilipinas. At kung yung mga dati namang mga nakaupo dyan ng mga senador, makabalik na naman po sila, na wala naman pong ginawa nila para ito ay tugunan itong problemang ito, CPP, NPA, NDF. Hindi ko alam kung saan patungo itong bansang to. So yan po, mga kapatid, mga minamahal na kababayan, ang NTF-ELCAC na siya po ang talagang makakaresolba sa problema natin sa NPA, NDF, ay kailangan na po nating palakasin po yan sana. Pero sa ngayon, may plano yata ang pamahalaan na itigil na yung NTF-ELCAC kasi iyan po ang hinihingi nitong mga teroristang grupo ito na ayaw na nila. Hindi nila sinusuportan at maingay sila na sinasabi na dapat itigil na ng pamahalaan ang NTF-ELCAC at alin ang mamamayagpag ay sila, NPA, CPP, NDF, sila ang mamamayagpag. Sinubukan na nga nila, pinakita nga na nila yung kanilang gagawin. Ano na tayo dyan? Kaya ito ngayon ang sitwasyon, mga minamahal na kababayan.
So, tayo po ngayon ay mag-iikot at pupunta po tayo mga ngampanya. So nabanggit ko na po itong aking pagkadismaya sa nangyayari sa ating pamahalaan ngayon, na pinapayagan natin itong grupo ng CPP, NPA, NDF na sila po ngayon ay lantaran na po na naririto sa Metro Manila. Nagmarcha-marcha pa po sila, selebrasyon ng kanilang anibersaryo, at pinayagan po sila ng pamahalaan. Terorista po itong mga ito, at pag sinabi nating terorista ay dapat huliin na kaagad yung mga yan